Roman Romulo. Siya po ay member ng EDCOM 2 at siya rin ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture. Maganda umaga po, Congressman Romulo. Si Xander po ito at si Angel. Good morning! Yes, magandang umaga. Sander and Angel at kikinig na nunod. Good morning po sa ating lahat. Opo. Una ho sa lahat, no, ito hong panukala po na social media ban for 13 years old and below. Maaari po ba naming malaman po yung nilalaman po nitong inyong panukala, sir? Yes, una maraming salamat rin sa pagkakataon na ito. No? Yung social media and online gaming Yan. bill ay sa ngayon ang nakasulat sa kanya ay below 13 years old kasi considered na talagang pre-adolescent pa, talagang children, ay ban ang ating ibibigay, ang ating inilagay sa panukalang batas. Kung 13 ka, but below 18, ang sinasabi naman natin, dahil ano na po yun, adolescent na yun, ang sinasabi natin doon ay dapat doon ay regulated. Meaning, hindi naman natin ibaban yung lahat ng o yung kabuuan ng isang social media platform or kaya ng isang online gaming. Pero may mga features na gusto natin na bawal. Example, halimbawa lang po, pagdating ng online gaming, kung harmful content siya, meaning masyadong gory o kaya may chat group, yun po, wag na po natin payagan yung ganoon kasi pag below 18 ka, alam naman natin ang totoo, talagang yung yung kaisipan ng isang minor at that age ay bagamat ay medyo nakakapag-desisyon na siya, ay alam natin na marami pa ring guidance ang pangangailangan. Pagdating naman ng social media platforms, ang feature na sinasabi natin na ibaba natin ay yung feature naman ng short. Kasi yung parang sinuscroll lang po. Opo, shorts. Kumbaga po yung mga maiksing reels, ganun ho ba? Yes, tapos sinuscroll lang yon kasi marami namang nakapagsabi na kahit sa hearings natin na ito po ay minsan talagang hindi natatapos minsan oras talaga nagugugol kasi yung attention span ng ating kabataan ay naapektuhan po. So yun ang mga may mga features na gusto po natin dahil tingin natin yung mga features na ito ay kailangan ng tamang gabay. Pero mabanggit ko lang Sander, Angel, isa siguro sa talagang in-emphasize namin na pinasok natin dito sa ating panukalang batas ay yung pag nandito ka sa Pilipinas tapos gustong magamit yung application na yon, whether social media platform or online, kailangan yung provider ay kailangan may Philippine presence, meaning kailangan siya mag-register dito sa ating bansa para may jurisdiction tayo. Kasi kung wala tayong jurisdiction, ay nakukungori na lang po tayo. Mahirap talagang ma-implement yan. Yun naman ang gusto natin. Opo, kung para lang po malinaw, bali 12 years old pababa yung total ban, 13 to 17 po regulated. Para covered lahat, Sander, basta below 13. Para kasi minsan sa batas nagkakaroon ng issue paano yung 12 years and 10 months. So basta below 13, ay total ban. Pag 13 and below 18, yun yung irregulated. Okay, malinaw po. Okay, kung ito po yung aking tanong, paano naman mabe-verify yung edad ng user? Paano kung halimbawa ang gamit po niya ay yung account po ng kanyang nanay, ng kanyang parents? Una, kasi may Philippine presence na yung social media platform o online gaming application. Ang kailangan po sa kanila, unang-una ay meron silang age verification process. Pangalawa, diretsong sagot po doon sa tanong ninyo, paano kung gamitin niya yung account ng parents? Yun naman po, ipapakiusap na natin sa mga magulang. Lagyan naman natin ng password. O bantayan po natin yung paggamit noon. Kasi hindi naman kakayanin talaga ng gobyerno, ng kahit yung ating mga NGO, na bantayan 24/7. Talagang dito, kailangan natin yung tulong ng mga magulang. Lalong-lalo na, kung ang gagamitin naman ay account ng magulang. Kasi alam ko, may mga narinig during the hearings po, may mga nagpapanggit na minsan talagang sinasabi nga ng iba sa amin na in a way guilty sila dahil minsan bibigay raw nila yung kanilang tablet, laptop o phone
sa anak nila para kasi busy rin daw sila, may ginagawa sila. Yung mga ganun po, alam natin na hindi naman tama yon. Kailangan talaga, alam ko, again, Angel, talagang wag Yes, na sir. natin paikot-ikot. Alam natin na ngayon ang hirap rin maging magulang kasi marami solo parent, marami kailangan yung nanay at tatay ay nagtatrabaho at talagang yun ang ginagawa nila para sa mga pamilya, anak nila. Pero the best interest of your child must be foremost in your mind kasi responsibilidad po natin yan. Alam po, pagod na lahat kasi kailangan talagang buhayin ng pamilya pero kailangan po may pakialam tayo sa ating mga anak. Katulad yan, yung simple lang na pagpapagamit natin ng telepono natin, tablet o computer, kailangan pag-ingatan natin na hindi naman yung account mismo ng magulang ang magagamit or kung magagamit man, under of course the supervision and guidance ng magulang. Opo. Kung nauunawaan po namin yung inyong adhikain dito sa batas na ito, pero alam niyo naman po sa ating bansa, once na meron hong mga panukala na medyo sisikil po sa kalayaan sa pamamahayag, expression, etc., meron hong mga posibleng kumontra no, o pumalag. Ano ho yung Tama po inyong yan. opinion dito? Again, katulad ng sinasabi ko kahit sa committee, kasi ngayon naman talagang, although last year pa nung umpisan yung hearings dito po sa panukalang batas na ito, ngayon nandito na kami sa home stretch, pero hanggang maging ganap na batas siya, ang ganda po talaga marinig lahat ng iba-ibang mga posisyon, yung mga kritisismo laban po dito. Kasi wala namang perfecto, lalo na sa bagay na ganito, dahil sabi nyo nga, ay merong iba mapakiramdam nila na baka yung freedom nila. Pero tandaan naman natin, Tong? Ay medyo naputol ho yung ating linya. Kaya, Balikan natin. Ayan. Congressman, Tong? sorry po. Pasensya na po, Opo, medyo naputol lang po. Maari pong paulit. yes, alam natin, I think, ang gusto po natin na lahat po ng mga, kung meron kayong suggestion, opposition, kritisismo, o constructive na gustong maisama dito, habang hindi pa siya ganap na batas, ay gusto namin marinig lahat kasi wala naman po talagang perfecto na bill sa ngayon. Kailangan marinig natin ng all sides. Pero sana naman, wag naman tayo mangontra lang para lang hindi maganap ang ang importanteng panukalang batas katulad nito. Kasi alam na natin po, hindi man siya yung sole contributor sa mga nangyayari ngayon o sabihin natin sa quality of education. Pero alam rin natin ang totoo, meron siyang kinalaman. Lahat na lang po ng pwedeng makatulong sa best interest of the child, gawin na po natin. Pero kung gaano po kayo kapositibo na maisasabatas po ito, meron na po ba tayong counterpart sa Senado po? Ang hindi ko po alam kung ano na yung estado dun sa Senado, pero narinig ko naman po sa mga press release, sa mga media outlets na yung iba-ibang senador ay may hearings na rin dito, meron silang mga opinion, maaring iba yung version nila sa atin, pero again, darating naman tayo sa BICAM. Kung mas maganda yung version nila at mapapakita nila bakit yun yung gusto, yun yung tingin nila na dapat natin ipasa, wala pong problema. Best interest of the child dito. Importante ay meron tayong maitulong dun sa ating kabataang Pilipino. Opo, ano ho yung definition po ng social media na ibaban tsaka yung definition din po ng games na ibaban? As long as it's anything online na social media, of course wala naman po doon yung baka ang pinatutunguhan po ninyo kunyari yung mga movies po na live streaming, kunyari yung mga Netflix. May nagtanong sa akin kahapon yan, yung tinitingnan lang namin sa Netflix, again po, very broad yung definition ng social media platform. Hindi ko hawak ngayon yung mismong definition. Opo. Pero ang masasabi ko ay kung mako-cover siya po doon, pero parang hindi siya covered mismo yung mismong mga live streaming na mga movies na gano'n, Pero again po, titingnan natin muli, makikinig rin tayo. Ang plano po namin talaga mga 1 or 2 more TWG bago namin i-presenta sa committee and then sa plenaryo para again matanong tayo doon, masigurado natin kung ano yung tama na maipasa natin.
Kung Opo. saklaw po ba nito yung algorithm recommendation? Kasi yung napapansin natin, once may napanood Pag may ka, nakilik kang isa. oo, magtutuloy-tuloy na ito kahit hindi mo siya Yes. gustong panoorin. Kasama po talaga yung algorithm sa definition po na magiging bawal po. Pasensya lang, hindi ka, of course, kung naalala ko correctly po, in fact, ang algorithms itself, meron siyang definition sa panukalang batas para magkaroon, kasi magkakaroon din po tayo dito ng ng e-safety commission na pwede talagang tumingin kung ano yun. Kasi ang hirap naman po talaga na itong isang panukala, kasi very evolving ang technology. Baka mamaya makapag-imbento po ng bagong na talagang sa totoo bawal dapat, pero maipangalan nila ng iba, maipalusot na naman. So dito po ay may binubuo rin po tayong e-safety commission para magmanman rin at tingnan kung nagko-comply, kung kailangan po natin. So that's why nabanggit ko kanina, very very broad and general yung definition ng ating social media platform, online gaming, para meron naman pong kasama rin po dito, para mabanggit ko dahil yun ang probably yun ang next tanong, hindi lang naman yung algorithm, Yes. pero pati yung mga AI, Yeah, opo. gusto rin po natin na matingnan rin po yun. Again po, sa pananaw naman natin, hindi naman po ito pagsasaklaw sa freedom ng isang tao. Kasi sa totoo, kahit anong pag-aaral tingnan natin, whether yung mga medical experts natin, neuroscience experts natin, talaga naman ang sinasabi, pag below 13, talagang ito yung state ng mga ng mind at judgment ng isang individual na talagang kailangan po talaga ng gabay, kailangan po talaga mahugis ng tama yung kanyang karakter. So sa pananaw namin, hindi naman po talaga siya sasaklaw doon. Tapos yung regulated tayo sa 13 to below 18, because again po, based naman talaga sa mga health, medical na mga eksperto, itong ages naman na ito, kahit paano ay nag-aano na siya iba talaga yung state of mind and judgment. Medyo mas may May advancement muwang na. na po. Yes. Again po, hindi pa fully independent, Opo. pero kahit paano ay dun po ay meron na siyang kahit paano yung kaya na niya, nagpo-form na yung judgments na dito. So, ayaw natin masaklaw naman itong development ng ating mga kabataan. Pero, aminin talaga natin ang totoo, yung may harmful content na talagang kailangan naman po natin i-manage kasi hindi pa talaga kaya nung minor. Opo. Kung sakasakali po na maging batas, who will implement the law at ano po ang magiging sanctions sa mga social media platforms na hindi po tatalima? Yes. Dito po talaga nagre-create rin po tayo. Pinagdidesisyon na lang po, ito yung mga final hearing na magaganap talaga kung sa CICC po siya, which is under the DICT, kasi siya na rin naman po yung sa USAIC. Pwede natin dun ilagay, pero may e-safety commission rin na titingin ng standards. Kasi kailangan naman ng classification din. So meron tayong e-safety commission. Pero doon na lang tayo, most probably, sa ngayon yung usapin ay nandun tayo sa CICC. Pero sa susunod na PWG this week at next week, ay makikinig po tayo kung ano pa ang ibang suggestion. Opo. Kong, maraming salamat po at mabuhay po kayo. Naulitin po. Thank you. Yes, at maraming salamat sa pagkakataon. Opo. Thank you po. Have a good day. Maraming salamat po kay Pasig City